Napasigaw si Mariana nang mahulog ang lumang cellphone sa basang sahig. Hindi niya ininda ang sakit ng pagkakabagsak nito o ang matalim na kanta ng nagbabadyang kalawang sa kanyang mga daliri. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng ospital sa caller ID. Alam na niya, ito na ang tawag na kinatatakutan niya. Hello po? Ang boses niya ay nanginginig. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng busina ng mga sasakyan sa EDSA. May hawak siyang mga labada ng kanyang amo. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang braso sa bigat. Sa kabilang linya, isang boses ng nurse ang nagbigay ng balita na bumulabog sa kanyang mundo. Kailangan po ng nanay ninyo ng agarang operasyon, Mariana. Lumalala ang kondisyon ng puso niya. Kailangan natin ng down payment sa loob ng 3 araw. Nagdilim ang kanyang paningin. 3 araw? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang natitira niyang ipon ay halos sapat lang pambili ng gamot ng kanyang nanay sa loob ng 1 linggo. Ang sahod niya bilang katulong sa 3 bahay ay halos sapat lang pambayad sa upa at pagkain. Ang lumang utang ng kanyang ama ay nakasubaybay pa rin, parang multong humahabol sa kanya. Napasandal siya sa pader ng waiting shed. Pakiramdam niya ay unti-unting lumalamig ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding kirot sa dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi sa takot. Takot na mawala ang kanyang ina, ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Naisip niya ang pangako niya sa sarili na aahon sila sa hirap. Ngunit paano? Paano kung hindi na niya kayang tuparin? Ilang araw ang lumipas na parang bangungot. Halos wala siyang tulog. Ang bawat sandali ay puno ng pangamba. Hanggang sa isang umaga, habang naglilinis siya ng sala sa bahay ng isa niyang amo, narinig niya ang usapan tungkol sa isang bagong client na nangangailangan ng karagdagang katulong. Kawawa naman si Sir Bernardo. Namatay lang ang asawa, ngayon naman ay aagawin pa sa kanya ang anak niya. Bulong ng isa. Sobrang yaman, pero walang kapayapaan sa buhay. Si Bernardo Alcaraz, ang pangalan ay pamilyar. Isang malaking negosyante, isa siyang matikas na lalaki, madalas makita sa balita. Ngunit ngayon ay may bakas ng matinding kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagdesisyon si Marianang subukan. Ito na siguro ang pagkakataon niya. Isa itong desperadong galaw, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kinaumagahan, naroroon na siya sa harap ng malaking gate ng Alcaraz Mansion. Kahit nagtatrabaho na siya sa Maynila, sa loob ng ilang taon, nanibago pa rin siya sa laki at ganda ng bahay. Ang hardin ay malawak, may mga bulaklak na tila galing pa sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng karangyaan, may mabigat na aura ng kalungkutan ang bumabalot sa buong lugar. Ang lahat ay tahimik, halos walang ingay maliban sa pag-aspas ng hangin. Isang matandang babae, si Manang Elena, ang mayordoma, ang sumalubong sa kanya. Mahigpit ang tingin nito. Tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Mariana Dizon, tama? Opo, Manang, sagot niya yumuko. Sige, sundan mo ako, sabi ni Manang Elena, hindi man lang ngumiti. Dinala siya sa iba't ibang parte ng bahay, ipinaliwanag ang kanyang mga gagawin. Ang lahat ay malinis at maayos, ngunit malungkot. Sa bawat silid, tila may isang anino ng nakaraang kaligayahan na ngayon ay nababalutan ng dilim. Nakita niya ang larawan ng isang magandang babae sa dingding, ang yumaong asawa ni Sir Bernardo, si Sofia. At sa tabi nito, ang larawan ng isang bata, si Isaac, na may mapungay na mga mata. Habang naglilinis siya sa living room, nakarinig siya ng pag-iyak ng bata. Malakas at halos walang tigil. Iyan ang batang si Isaac. Bulong ng isang katulong, si Aling Nena. Mula nang mawala ang nanay niya, bihira na siyang ngumiti. Laging nagkukulong sa kwarto at hindi natutulog kung hindi umiiyak. Naramdaman ni Mariana ang kirot sa puso. Naawa siya sa bata. Si Isaac ay 6 na taong gulang pa lamang
Ngunit tila pasan-pasan na nito ang buong mundo. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa hardin, nakita niya si Isaac na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakayuko ang bata at mahina itong humihikbi. Ang yaya niya ay abala sa cellphone. Kusa siyang lumapit. Hindi niya alam kung anong sasabihin o gagawin. Ngunit tila may nagtulak sa kanya. Isaac, mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin ang bata. Pula ang mga mata nito at may bakas pa ng luha sa pisngi. Gusto mo bang kantahan kita? Tanong ni Mariana. Hindi niya rin alam kung saan nanggaling ang ideya. Naalala niya ang kanyang ina na laging kinakantahan siya ng mga lumang oyayi kapag malungkot siya. Tumango si Isaac, dahan-dahan. Umupo si Mariana sa tabi ng bata sa damuhan. Mahina niyang sinimulang kantahin ang isang lumang kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pighati, ngunit may kasamang pag-asa. Tulog na, bunso, ang ina mo'y naririto. Unti-unting bumaba ang talukap ng mata ni Isaac. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng laylayan ng damit ni Mariana. Sa loob ng ilang sandali, ang bata ay nakatulog sa kanyang bisig sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mukha nito ay payapa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay pumasok sa mansyon. Hindi alam ni Mariana, ngunit sa itaas ng mansyon, sa bintana ng kanyang silid, tahimik na nakatingin si Bernardo. Nakita niya ang buong pangyayari sa pamamagitan ng CCTV at mula sa kanyang silid, ang kanyang puso ay biglang kumirot. Sa loob ng ilang buwan, si Isaac ay hindi man lang nakatulog ng ganoon kapayapa. Si Mariana, ang bagong katulong, ang nakagawa ng imposible. Kinagabihan, habang nag-aayos na si Mariana upang matulog, may kumatok sa kanyang pinto. Si Manang Elena. Pinapatawag ka ni Sir Bernardo sa kanyang opisina. Naramdaman ni Mariana ang kaba. Nagawa ba niya ng mali? Pumasok siya sa malawak na opisina ni Bernardo. Ang lalaki ay nakaupo sa likod ng malaking lamesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Halos walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tila bumubutas sa kanya. Umupo ka, Mariana, sabi ni Bernardo. Ang kanyang boses ay malalim. Umupo si Mariana sa silya sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay pinaglaruan ng laylayan ng kanyang damit. Nakita ko ang ginawa mo kay Isaac kanina, simula ni Bernardo. Walang paligoy-ligoy. Sa loob ng maraming buwan, hindi siya nakatulog ng ganoon. Nagpapasalamat ako. Wala po yun, sir, sagot ni Mariana. Yumuko. May isang bagay akong iaalok sa'yo, dire-diretsyong sabi ni Bernardo. Isang panukala na pareho nating pakikinabangan. Nagulat si Mariana. Ano kaya ito? Kasal, sabi ni Bernardo, sa isang tono na tila nag-uutos, hindi nagtatanong. Magpapakasal tayo, sa papel lang, isang kontrata. Napasinghap si Mariana. Napatingin siya kay Bernardo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi niya inaasahan ang ganoong salita. Kailangan ko ng asawa upang hindi maagaw sa akin si Isaac ng pamilya ng aking asawa. Patuloy ni Bernardo. Tila hindi ininda ang gulat ni Mariana. At nakita kong ikaw ang tanging makapagpapatahan kay Isaac. Kapag nagpakasal ka sa akin, makukuha ko ang kustodya niya. Bilang kapalit, babayaran ko ang lahat ng gastusin sa operasyon ng nanay mo at ang lahat ng utang ninyo, maging ang kinabukasan ninyo. Inilabas ni Bernardo ang isang folder. Sa loob nito ay isang detalyadong kontrata. Nakasaad doon ang lahat ng kanyang sinabi, pati na ang halaga ng operasyon ng kanyang ina at ang kabuuang utang nila. Napaka-imposible, napakabigat. Isipin mo, Mariana, sabi ni Bernardo, ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Isang kasal sa papel lang, wala kang kailangang gawin, kundi ang magpanggap. At makukuha mo ang lahat ng kailangan mo
upang mailigtas ang iyong ina. Isang win-win situation. Napatulala si Mariana sa kontrata. Ang kanyang utak ay nagulantang. Ang kanyang puso ay kumalabog. Parang isang panaginip na kay ganda, ngunit may bakas ng matinding pait. Kasal? Sa isang lalaking halos hindi niya kilala? Dahil lamang sa pera? Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Muling bumalik ang alaala ng kanyang nakaraang kalungkutan, ang pakiramdam na ginagamit lang siya. Hindi po. Halos pabulong niyang sabi. Tumayo. Mariana, hindi ka nakakaintindi. Simula ni Bernardo. Naiintindihan ko po, sir. Putol ni Mariana. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait. Naiintindihan ko po na ako ay isang desperadong katulong at ikaw ay isang makapangyarihang negosyante. Naiintindihan ko po na para sa inyo, ang lahat ay may presyo. Pero hindi po ako isang bagay na mabibili, sir. Umalis si Mariana sa opisina ni Bernardo. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib sa galit at kalungkutan. Hawak niya ang kontrata. Ang papel na tila sumisimbolo sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Tumingin siya sa malaking bintana, kung saan tanaw ang liwanag ng buwan. Ang kanyang ina, ang kanyang utang, ang kanyang pamilya. Isang luha ang bumagsak sa kanyang kamay. Maligam-gam at puno ng pighati. Sa isang banda, naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Sa kabilang banda, may isang maliit, halos hindi maramdamang butil ng pag-asa ang sumisibol sa kanyang puso. Pumasok si Mariana sa kanyang maliit na kwarto. Ang kontrata ni Bernardo ay mahigpit pa rin sa kanyang kamay. Hindi niya ito magawang bitawan. Sa loob ng ilang sandali, nakatitig lang siya sa papel. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Bawat letra ay sumasalamin sa kanyang desperasyon. Ang kanyang mga paa ay nanghihina, kaya napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kama ay maliit, halos kasya lang sa kanya, ngunit ngayon ay tila napakaluwag at napakalamig. Inilapag niya ang kontrata sa kanyang tabi. Kinuha ang lumang frame ng litrato sa maliit na mesita. Ito ang litrato nilang mag-ina. Nakangiti ang kanyang nanay. Kahit may bakas na ng pagod at sakit sa kanyang mga mata, naramdaman ni Mariana ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang ina na nakaratay sa ospital, ang mga tubo na nakakabit sa kanya, ang mahina nitong paghinga. Ito ang pangitain na humahabol sa kanya sa bawat oras. Nanay, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Bago siya pumunta sa Maynila, meron siyang minamahal. Isang lalaking nangako ng pag-ibig at kinabukasan. Ngunit kalaunan ay ginamit lang siya. Kinumbinsi siya nitong ipuhunan ng maliit nilang lupa sa isang negosyo na hindi naman totoo. Ang resulta? Nawala ang kanilang lupa at naiwan siyang baon sa utang. Ang sakit ng pagkadismaya, ang hapdi ng pagtitiwala sa maling tao ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magtitiwala sa kahit sino, lalo na sa mga lalaking mayaman at makapangyarihan. Pakiramdam niya, sila ang tipo ng tao na nakakakita sa kanya bilang isang bagay, isang kasangkapan, hindi isang tao. Napailing siya. Hindi niya magagawa ito. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang kanyang puso at pagkatao muli. Ngunit ang mukha ng kanyang ina ay muling sumagi sa kanyang isipan at si Isaac, ang mga mata ng bata, puno ng kalungkutan na biglang nagliwanag ng kantahan niya ito. Ang kanyang maliit na kamay na kumapit sa kanyang damit, tila humihingi ng kalinga. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Ang mansyon ay tahimik na. Naglakad siya patungo sa bintana na nakatanaw sa living room, kung saan naririnig niya kanina ang pag-iyak ni Isaac. Doon,
Sa dilim, nakita niya si Sir Bernardo. Nakatayo ito sa malaking bintana, nakatingin sa labas. Ang kanyang likod ay matikas, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. Nakita rin niya ang isang anino na lumabas mula sa isang kotse. Si Doña Celine, ang dating biyena ni Sir Bernardo. Nagkubli si Mariana sa likod ng kurtina, nakikinig. Bernardo, hanggang kailan mo balak maging iresponsable? Ang matinis na boses ni Doña Celine ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Namamayani na ang kaso. Alam kong hindi mo na kayang alagaan si Isaac. Handa akong gawin ang lahat para makuha ang apo ko. Hindi mo naiintindihan, Tita Celine, sagot ni Bernardo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagod. Si Isaac, mas lalo siyang lumalayo sa lahat. Lalo siyang nalulungkot sa piling ninyo. Hindi mo ako masisisi kung bakit ganyan ang apo ko. Iyaw ni Doña Celine. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi mo pinabayaan si Sofia, hindi sana siya mawawala. At ngayon, gusto mo pang agawin ang apo ko sa akin? Ano bang alam mo sa pagpapalaki ng bata? Abogado ako, Bernardo. Alam ko kung paano mananalo sa kasong ito. Maghanda ka na. Hindi mo siya makukuha, Tita Celine. Matigas na sabi ni Bernardo. Hindi ko ipapaubaya si Isaac sa inyo. Hindi ko hahayaan na mamuhay siya sa takot at presyon, tulad ng naranasan ni Sofia. Narinig ni Mariana ang pag-angat ng boses ni Doña Celine, puno ng galit. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, Bernardo, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Pati ang kumpanya mo, mawawala sa'yo. Wala ka nang magiging karapatan sa anak mo. Sumagot si Bernardo, ngunit hindi na narinig ni Mariana ang kanyang sinabi. Ang tanging nakita niya ay ang bigat sa balikat ng lalaki, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pagkatapos umalis ni Doña Celine, nakita ni Mariana si Isaac na dahan-dahang lumabas mula sa kanyang kwarto. Ang bata ay may hawak na teddy bear at ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila takot. Naglakad siya papunta sa kinatatayuan ni Sir Bernardo, ngunit hindi niya ito nilapitan. Niyakap lang niya ang kanyang teddy bear at sumandal sa pader. Nakita ni Mariana ang takot sa mga mata ng bata, ang kawalan ng seguridad. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, kung paano siya nagtago sa likod ng kanyang ina kapag may nagagalit na kamag-anak. Naramdaman niya ang matinding pagkaawa kay Isaac. Ito ang batang iyon na kailangan ng kalinga ng isang taong magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Bumalik si Mariana sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kontrata. Ang mga salita ay mas malinaw na ngayon. Hindi ito tungkol sa pera lamang. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang ina. At kay Isaac, sa kanyang ina, na kailangan ng operasyon. Sa batang nangangailangan ng ina, muling sumagis sa kanyang isipan ang kanyang nakaraan. Oo, nasaktan siya. Oo, ginamit siya. Ngunit kung ang pagpayag sa kontratang ito ang magliligtas sa kanyang ina at magbibigay ng kapayapaan kay Isaac, hindi ba't sulit naman ito? Hindi ba't ito ang pagkakataon na gumamit ng isang sitwasyon para sa kabutihan? Napabuntong hininga siya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang isipan ay nakapagdesisyon na. Kung hindi niya susubukan, baka pagsisihan niya ito habang buhay. Kinaumagahan, maaga pa ay kumatok si Mariana sa opisina ni Bernardo. Tahimik niyang inabot ang kontrata. Nag-angat ng tingin si Bernardo. Ang kanyang muka ay walang ekspresyon. Ano ito, Mariana? Pumapayag po ako, sir, sabi ni Mariana. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ngunit may dalawang kondisyon po ako. Nagulat si Bernardo. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Una po, patuloy ni Mariana. Gusto ko po ng respeto. Hindi po ako isang bagay na pwedeng bilhin. At pangalawa, hindi po ninyo hahayaan na sino man ang mang-insulto sa aking ina.
Tinitigan ni Bernardo si Mariana. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Mariana ang kaba. Baka magbago ang isip niya. Baka tanggihan niya ang mga kondisyon niya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Bernardo. Isang ngiti na hindi niya inasahan. Pumapayag ako, sabi ni Bernardo. Inilabas ang kanyang kamay. Welcome to the family, Mariana. Inabot ni Mariana ang kamay ni Bernardo. Sa pagitan ng kanilang mga palad, isang kakaibang kuryente ang dumaan. Isang kuryente na tila nagsasabi na ang kanilang buhay ay magbabago ng tuluyan. Ngunit sa kanyang mga mata, nanatili pa rin ang bakas ng pag-iingat. Ang araw ng kasal ay naganap ng tahimik at mabilis. Walang magarbo o engrandeng seremonya. Walang imbitadong kaibigan o kamag-anak. Tanging si Bernardo, si Mariana, ang abogadong si Attorney Carlos, at 2 testigo mula sa opisina ni Bernardo ang naroroon sa isang pribadong silid ng korte. Para kay Mariana, pakiramdam niya ay isa lamang itong transaksyon, isang piraso ng papel na magbabago ng kanyang buhay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Nakasuot si Mariana ng isang simpleng puting bestida na binili ni Bernardo. Hindi ito mamahalin, ngunit bumagay sa kanya, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kagandahan na hindi niya kailanman naisip na kaya niyang taglayin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin bago magsimula ang seremonya. Ito ba ang kanyang kinabukasan? Ang magpanggap na asawa ng isang lalaking halos hindi niya kilala? Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit ang mukha ng kanyang ina na gumaling sa kanyang isip ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Bernardo na nakatayo, nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, may isang kakaibang pakiramdam na dumaan sa pagitan nila. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon na pareho nilang hindi pinansin. Naglakad si Mariana patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking desisyon. Ang mga salita ng huwes ay naging malabo sa kanyang pandinig. Ang oo niya ay halos isang bulong lamang. Nang tanungin si Bernardo, ang kanyang sagot ay matatag at malinaw. Nang magpalitan sila ng singsing, isang simpleng singsing na pilak, para kay Mariana, naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang daliri. Ito ang simbolo ng kanilang kontrata, ng kanilang kasunduan. Pagkatapos ng seremonya, nag-iwan ng ilang paalala si Attorney Carlos tungkol sa kanilang responsibilidad bilang mag-asawa sa harap ng batas at sa publiko. Kailangan ninyong maging mapagbantay, lalo na kay Doña Celine. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pagbalik sa mansyon, iba na ang pakiramdam ni Mariana. Hindi na siya simpleng katulong. Siya na ang may bahay ng Alcaraz Mansion. Ngunit sa likod ng titulo, ang kanyang puso ay nanatiling katulong. Puno ng pag-iingat at pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagsimula na ang kanyang bagong papel. Ang mga katulong, lalo na si Manang Elena, ay nagtataka at tila hindi makapaniwala. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka at pagdududa. Ma'am Mariana, sabi ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagdududa. Ano po ang gusto ninyong almusal? Kahit ano po, Manang. Huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Sagot ni Mariana, bahagyang nahihiya. Sanay na po akong tawaging Mariana. Ngunit hindi nagtagal, naging Ma'am Mariana na rin ang tawag ng lahat. Pakiramdam niya ay nakasuot siya ng isang maskara na kailangan niyang panindigan. Ang tanging nakapagpagaan ng kanyang loob ay si Isaac. Mula nang maging ina niya si Mariana, mas naging masigla ang bata. Nagsimula itong ngumiti, maglaro, at kumain ng maayos. Sa tuwing nakikita ni Mariana ang ngiti ni Isaac,
Nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang problema. Ito ang kanyang maliit na rason upang manatili. Isang hapon, habang nagtuturo si Mariana kay Isaac kung paano gumuhit ng bahay sa hardin, tahimik na nakatanaw si Bernardo mula sa kanyang opisina. Nakita niya kung paano ginagabayan ni Mariana ang kamay ni Isaac, kung paano lumilitaw ang matamis ng ngiti sa labi ng bata habang masigasig na gumuguhit. Ang mga tawa ni Isaac ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang tunog na matagal nang nawala sa mansyon. Napansin ni Bernardo ang pagbabago kay Isaac. Ang bata, na dati laging nakakulong sa kanyang kwarto, ngayon ay mas lumalabas na, mas masigla at higit sa lahat, mas masaya. Ito ay dahil kay Mariana. Ang presensya ng babae ay tila isang sinag ng araw na dahan-dahang nagpapainit sa malamig na mundo ni Isaac. Sa loob-loob niya, naramdaman ni Bernardo ang isang uri ng pagpapasalamat na hindi niya kayang ipahayag. Biglang bumukas ang gate ng mansyon at pumasok ang isang itim na luxury car. Lumabas si Doña Celine, nakasuot ng eleganteng damit at may matatalim na tingin. Naglakad ito papasok, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Agad niyang nakita si Mariana at Isaac sa hardin. "Isaac, apo ko!" Tawag ni Doña Celine. Ang kanyang boses ay may halong pagmamahal, ngunit may bahid ng pagmamay-ari. Niyakap niya si Isaac at pagkatapos ay tumingin kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at paghamak. "Ikaw na ba ang bagong mayordoma rito, Mariana?" Tanong ni Doña Celine. May diin sa salitang mayordoma. Naramdaman ni Mariana ang pagkabog ng kanyang puso. Ito na nga ang sinasabi ni Attorney Carlos. Ngumiti siya ng pilit. "Magandang hapon po, Doña Celine. Ako po si Mariana, ang asawa ni Sir Bernardo." Nanlaki ang mga mata ni Doña Celine. Hindi niya inasahan ang sagot. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Napalitan ng galit. "Asawa? At kailan pa nangyari ito, ha? Bakit hindi man lang namin nalaman, ni hindi man lang ipinaalam kay Isaac na may bago na siyang ina?" "Tita Celine, sapat na," sabi ni Bernardo, na biglang lumabas mula sa pinto. Lumapit siya kay Mariana at inakbayan ito ng bahagya. Ang pag-akbay ay tila formal at walang emosyon, ngunit sapat na upang iparamdam kay Mariana na hindi siya nag-iisa. "Ito ang napagdesisyonan namin. At isa pa, masaya si Isaac kay Mariana." Tinitigan ni Doña Celine ang kamay ni Bernardo sa balikat ni Mariana at pagkatapos ay ang singsing sa daliri ni Mariana. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Masaya? Sa isang katulong? Bernardo, anong klaseng kalokohan ito? Hindi mo ba naiisip ang sasabihin ng mga tao? Ang dignidad ng pangalan ng mga Alcaraz at Del Fierro? Walang kinalaman ang dignidad sa kaligayahan ng apo mo, Tita Celine." Matigas na sabi ni Bernardo. "Hindi ko ito paniniwalaan," sabi ni Doña Celine umiling. "Sigurado akong meron kang tinatago, Bernardo. At ikaw?" Baling niya kay Mariana. Ang kanyang tingin ay matalim na parang punyal. "Hindi mo ako maloloko. Alam kong nagpapakasaya ka lang sa yaman ni Bernardo. Hindi ka bagay sa pamilyang ito." Naramdaman ni Mariana ang init sa kanyang pisngi. Ang mga salita ni Doña Celine ay tila sampal sa kanya, nagpapaalala sa kanyang pagkababa ng kanyang estado. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. "Wala po akong anumang intensyon na masama, Doña Celine," sabi ni Mariana. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Ang tanging hangad ko lang po ay ang maging maayos si Isaac." Napangisi si Doña Celine. "Sinasabi mo lang yan. Sigurado akong may ibang dahilan kung bakit bigla kang naging asawa ni Bernardo. Susundan ko ang bawat galaw mo, Mariana. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat ng baho mo." Pagkatapos noon, umalis si Doña Celine. Iniwan ang mabigat na katahimikan at ang bakas ng kanyang galit. Tila isang bagyo ang dumaan at naiwan ang kanilang lahat na gulong-gulo.
Bumalik si Bernardo sa kanyang opisina. Iniwan si Mariana at Isaac sa hardin. Naramdaman ni Mariana ang lamig sa kanyang balikat kung saan nakapatong ang kamay ni Bernardo kanina. Ang proteksyon pa mo nito ay tila formalidad lamang, walang emosyon. Ito ang katotohanan ng kanilang kasal. Nag-isip si Bernardo sa kanyang opisina. Ang mga salita ni Doña Celine ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang inaasahan ay matagumpay siyang makapagtatayo ng pader laban sa pamilya ng asawa niya. Ngunit tila mas lalo pa niyang nililikha ang mas matinding away. Ngunit nakita niya rin ang epekto ni Mariana kay Isaac. Iyon ang mahalaga. Tumingin si Bernardo sa lumang larawan ni Sofia sa kanyang lamesa. Sino ka ba talaga, Sofia? Bakit mo hinayaan na maging ganito ang lahat? Naramdaman niya ang matinding pagkalito at pagsisisi. Ang kanilang kasal ay hindi masaya. Laging may pagdududa. Iniisip niya, minahal ba talaga siya ni Sofia o ang kanyang yaman lang? Tumayo siya at nagsimulang maghanap sa kanyang study room. Naalala niya ang isang kahon ng mga lumang gamit ni Sofia na naiwan. Sa isang sulok ng closet, nakita niya ang isang lumang kahon. May bakas ng alikabok. Tila matagal nang hindi nabubuksan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang litrato, ilang sulat, at isang maliit na diary. Kinuha niya ang diary. Ang unang pahina ay may petsa, ilang buwan bago mamatay si Sofia. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Minsan, pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundong ito. Kahit pa may asawa ako, ang lahat ay nakikita ang aking yaman, ang aking pangalan. Ngunit walang nakakakita sa akin bilang Sofia. Gusto kong tumakas. Gusto kong malaya. Naramdaman ni Bernardo ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ganoon pala ang nararamdaman ni Sofia. Ibinaba niya ang diary. Pakiramdam niya ay mayroon pa siyang hindi nalalaman. Nagising si Bernardo na basang-basa ng pawis. Ang kanyang puso ay malakas na bumubuga. Ang imahe ni Sofia na nakahiga sa kalsada, puno ng dugo, ay muling humabol sa kanyang panaginip. Ang kanyang huling salita o ang kanyang huling tingin, hindi niya maalala. Ang tanging nanatili ay ang matinding sakit sa dibdib, ang pakiramdam ng pagkabigo at pagsisisi. Sofia! Bulong niya sa dilim. Bumangon siya at nagtungo sa bintana. Tinitigan ang madilim na kalangitan. Naalala niya ang isang gabing nagtalo sila ni Sofia. Isang matinding pagtatalo na kung saan si Sofia ay umiyak at sinabi na hindi siya naiintindihan ni Bernardo, na kinulong siya ni Bernardo sa isang buhay na hindi niya gusto. Ngunit ano nga ba ang gusto ni Sofia? Ni kailanman ay hindi niya ito naintindihan. Ang lahat ng alam niya ay ang pagmamahal niya kay Sofia sa kanyang sariling paraan, ang pagbibigay ng karangyaan, ng seguridad. Iyon ang akala niyang pagmamahal. Ngunit sapat ba yon? Sa mga sumunod na araw, tila mas lalo pang lumalim ang mga alaala. Ang mga bulong ni Sofia, ang kanyang mga hikbi, ang kanyang mga reklamo tungkol sa presyo ng kanyang ina, si Doña Celine, sa kanyang buhay. Ngayon ay mas naiintindihan niya. Si Doña Celine ay palaging mapilit, palaging may opinyon sa lahat ng desisyon ni Sofia. Naging anino na ito sa buhay nilang mag-asawa. Habang nag-iisip siya, nakita niya si Mariana sa hardin. Tahimik itong nakaupo sa tabi ni Isaac na abala sa paggawa ng isang makulay na guryon. Ang kanilang mga mukha ay payapa, tila walang anumang problema sa mundo. Ang mga tawa ni Isaac ay naging mas malakas at mas madalas. Ang ilaw na nanggagaling kay Mariana ay tila may kakayahang magpalayas ng mga anino, magbigay ng kapayapaan. Ito ay isang bagay na kailanman ay hindi niya nakita o naramdaman sa kanyang nakaraang kasal. Isang hapon, habang naglalakad si Bernardo sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Manang Elena, matinis at may bahid ng pagmamataas. "Ma'am Mariana," sabi ni Manang Elena, may diin sa salitang ma'am.
Ito po ang listahan ng mga gastusin para sa party ni Sir Bernardo sa susunod na linggo. Kailangan po ninyong pirmahan ito at siguraduhin na lahat ng mga detalye ay ayon sa pamantayan. Alam nyo naman po, ang mga alcaraz ay may mataas na panlasa. Nakita ni Bernardo si Mariana na tila nagulat. May hawak itong makapal na folder, puno ng mga papel. Halatang nahihirapan ito. Si Mariana, na dating katulong lamang, ngayon ay inasahang mamahala sa isang event na para sa mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Isang bagay na alam ni Bernardo na mahirap para sa kanya. Manang Elena, hindi po ba si Sir Bernardo ang dapat mag-asikaso nito? Tanong ni Mariana. Ang kanyang boses ay mahina. Responsibilidad po iyan ng may bahay, ma'am. Sagot ni Manang Elena. May ngisi sa labita. Mabuti po siguro kung pag-aaralan niyo na ang mga bagay na ito. Naramdaman ni Bernardo ang inis. Alam niyang sinasadya ni Manang Elena na pahirapan si Mariana. Nais niyang lumabas at ipagtanggol si Mariana, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Mariana ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim si Mariana. Ngumiti siya ng pilit. Sige po, Manang Elena. Mag-aaralan ko po ito. Salamat po sa pagpapaalala. Kinuha ni Mariana ang folder at pagkatapos ay lumapit sa isang katulong na tahimik na nakikinig. Aling Nena, meron po ba kayong alam tungkol sa mga event na ganito? Pwede po ba kayong magbigay ng konting ideya sa akin? Nagtataka si Aling Nena, ngunit agad itong sumagot. Opo, Ma'am Mariana. Nariyan po ako para tumulong. Nag-usap sila ni Mariana at unti-unting naging komportable si Mariana. Narinig ni Bernardo kung paano nagtanong si Mariana tungkol sa mga supplier, sa mga catering, sa mga detalye. Hindi ito nagalit, hindi ito nagreklamo. Bagkus ay humingi ng tulong at naging mapagkumbaba. Naramdaman ni Bernardo ang isang uri ng paghanga. Hindi ito katulad ng ibang mga babaeng kilala niya na magrereklamo o magagalit sa ganoong sitwasyon. May iba kay Mariana. Kinaumagahan, bumalik si Bernardo sa kanyang study room. Ang diary ni Sofia ay nasa kanyang lamesa pa rin. Kinuha niya ito at muling binuklat. Sa gitna ng diary, may isang pahina na may petsa ilang linggo bago ang aksidente. Napapagod na ako. Ang lahat ay tila isang laro, isang pagganap. Gusto ko lang ng kapayapaan. Gusto ko lang na mayroong magmamahal kay Isaac nang walang halong interes. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin, ngunit alam kong si Isaac ang kailangan kong ipaglaban. Sana mayroong isang taong tapat at busilak ang puso na magbibigay sa kanya ng totoong pagmamahal. Naramdaman ni Bernardo ang lamig ng pawis sa kanyang noo. Ang mga salita ni Sofia ay tila isang hula. Isang hula na tila si Mariana ang katuparan. May iba pang pahina si Sofia na nagsasabi na nakipag-ugnayan siya kay Attorney Carlos upang ayusin ang ilang mga bagay para kay Isaac. Agad na tinawagan ni Bernardo si Attorney Carlos. Carlos, may maibibigay ka bang impormasyon tungkol sa huling testamento o anumang huling habilin ni Sofia? May nahanap ako na tila may kaugnayan. Bernardo, bakit mo natanong? Tanong ni Attorney Carlos. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko pwedeng ibigay ang impormasyon na iyon kung wala kang legal na karapatan. Mayroon akong sinumpaang pangako kay Sofia. Naintindihan ko, sabi ni Bernardo. Ngunit kailangan kong malaman. May nahanap ako sa mga gamit ni Sofia na tila nagpapahiwatig ng mga bagay na kailanman ay hindi ko naintindihan. Natahimik si Attorney Carlos sa kabilang linya. Mayroon akong isang bagay na iniingatan, Bernardo. Isang bagay na ibinili ni Sofia na ibigay ko lamang kapag kinakailangan. Hindi pa ito ang tamang panahon, sa tingin ko. Ngunit, maging handa ka. Ang lahat ay may sariling oras. Hindi nasisiyahan si Bernardo sa sagot ni Attorney Carlos, ngunit alam niyang hindi niya ito mapipilit.
Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Kung mayroon mang iniingatan si Sofia, ano kaya iyon? At bakit tila may kaugnayan ito sa kanilang sitwasyon ngayon? Nagpatuloy siya sa paghalungkat sa kahon. Sa pinakailalim, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang postcard, nakita niya ang isang maliit na sobre. Nakasulat sa itim na tinta, ang Attorney Carlos, "Huwag buksan kung walang pangangailangan." Kinuha ni Bernardo ang sobre. Ang kanyang puso ay bumilis. Ito na siguro ang sinasabi ni Attorney Carlos. Ang pakiramdam ng isang mahalagang bagay na nasa kanyang mga kamay ay lumukob sa kanya. Nakatingin si Mariana sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang suot ay isang elegante, ngunit hindi pamilyar na cocktail dress. Ito ang unang pagkakataon na dadalo siya sa isang malaking social event bilang asawa ni Bernardo Alcaraz. Naramdaman niya ang kakaibang kaba, halo-halong takot at pag-aalinlangan. Ang mga palamuti sa kanyang leeg at pulso ay mamahalin. Ngunit pakiramdam niya ay isa lamang itong pampagaling sa isang malalim na sugat. Pumasok si Bernardo sa kanyang silid, nakasuot ng formal na suit. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bahid ng emosyon. "Handa ka na ba, Mariana?" tanong niya. Ang kanyang boses ay walang sigla. Tumango si Mariana. "Opo, sir." "Tandaan mo ang pinag-usapan natin," sabi ni Bernardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. "Dapat tayong magpanggap na magkasintahan, na masaya sa isa't isa. Walang pwedeng makahinala. Lalo na kay Doña Celine. Ginagamit niya ang lahat ng koneksyon niya para pabagsakin tayo." Naramdaman ni Mariana ang lamig sa kanyang dibdib. Isang pagpapanggap, isang laro. Ito ang kanilang kasal. Pagdating nila sa hotel, bumungad sa kanila ang matitingkad na ilaw, ang malakas na tugtog ng orkestra, at ang libu-libong matatalim na tingin. Ang bawat sulok ay puno ng mga matataas na tao sa lipunan. Ang kanilang mga tawa ay tila tunog ng salapi. Naramdaman ni Mariana ang kanyang sarili na napakaliit, napakalayo sa mundong ito. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Bernardo, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kaba. Agad silang sinalubong ni Doña Celine. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lason. "Bernardo, anak! At syempre, ang bago mong may bahay," sabi niya. May diin sa huling salita. Niyakap niya si Isaac na kasama nila. "Isaac, apo ko, akala ko ba ay sasamahan mo ang lola mo ngayong gabi?" "Tita Celine, kasama namin si Isaac. Masaya siya rito," sabi ni Bernardo. Ang kanyang boses ay kontrolado. Tinitigan ni Doña Celine si Mariana mula ulo hanggang paa. "Mariana, kung hindi ako nagkakamali, mula ka sa isang probinsya, tama? Saan nga ulit iyon?" "Iloilo. Kung hindi ako nagkakamali." Naramdaman ni Mariana ang init sa kanyang pisngi. Alam niyang sinasadya ni Doña Celine na ipahiya siya. "Opo, Doña Celine. Sa Iloilo po." "Ah, Iloilo. Isang magandang probinsya," sabi ni Doña Celine. May matamis na ngisi. "Ngunit medyo malayo sa Maynila. Sigurado akong napakababago sa iyo ng buhay rito, ano? Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng kayamanan." Narinig ni Mariana ang bulong-bulungan sa kanyang likod. Sino kaya ang babaeng iyan? Mukhang bagong dugong bughaw. O baka naman, bagong gold digger? Ang mga salita ay tila mga punyal na tumatagos sa kanyang puso. "Doña Celine, kung may kailangan kayong sabihin, diretsuhin niyo na po," sabi ni Mariana. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ngumisi si Doña Celine. "Oh, wala naman. Nagtatanong lang ako. Kailangan lang nating masiguro na ang lahat ay transparent, lalo na sa mga kaso ng kustodya. Hindi ba, Bernardo?" Narinig ni Mariana ang pagtawa ng mga tao sa paligid. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya.
Pakiramdam niya ay isang exhibit siya, pinagtitinginan, pinag-uusapan. Tumingin siya kay Bernardo, umaasang magiging bukal ito ng lakas, ngunit si Bernardo ay nakatingin lang sa malayo, tila walang nakikita o naririnig. Ang kanyang pagakbay ay nanatiling formal, walang init. "Excuse me?" sabi ni Mariana, at dahan-dahan siyang lumayo, patungo sa banyo. Narinig pa niya ang huling bulong ni Doña Celine, ang kapal ng mukha. Sigurado akong mayroon silang tinatago. Sa loob ng banyo, umiyak si Mariana. Naramdaman niya ang matinding sakit. Ang pakiramdam na siya ay ginagamit lamang. Isa siyang puppet sa laro ng mga mayayaman. Isang kasangkapan upang makamit ang kustodya ni Isaac. Ang kanyang pagkatao ay tila unti-unting nawawala. Ilang araw ang lumipas at dumating ang araw ng paunang pagdinig sa kaso ng kustodya ni Isaac. Maaga pa ay nasa korte na sila. Puno ng tao ang courtroom, lalo na ang panig ni Doña Celine. Umupo si Mariana sa tabi ni Bernardo. Ang kanyang puso ay malakas na bumubuga. Nakita niya ang mga matatalim na tingin ni Doña Celine at ng abogado nito. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ng abogado ni Doña Celine ang kanilang mga argumento. Ang kasal ni na Bernardo Alcaraz at Mariana Dizon ay isa lamang pagpapanggap, kagalang-galang na hukom. Ito ay isang kontrata lamang upang makuha ang kustodya ni Isaac. Walang tunay na pagmamahalan sa pagitan nila. Si Miss Mariana Dizon ay isang dating katulong na biglang naging asawa ng isang mayaman. Hindi ba't ito ay kahina-hinala? Ito ay malinaw na isang pagtatangka upang dayain ang korte at ang batas. Naramdaman ni Mariana ang init ng galit sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili na sumagot. Kung tunay ang pagmamahal niya kay Isaac, patuloy ng abogado, bakit hindi niya inalagaan si Isaac bago sila ikasal? Bakit kailangan pa ng isang kasal para lang gawin niya ang kanyang responsibilidad? Ito ay nagpapatunay lamang na siya ay may motibo, isang motibo ng pera at kapangyarihan. Tumingin si Mariana kay Bernardo. Umaasa siya na magdedepensa ito sa kanya, na sasabihin nitong hindi totoo ang lahat. Ngunit si Bernardo ay nakaupo lang. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang emosyon. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagbigay ng kahit anong senyales ng suporta. Naramdaman ni Mariana ang matinding sakit. Masakit pa sa mga salita ni Doña Celine. Ang pananahimik ni Bernardo ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng bintang laban sa kanya. Isa siyang kasangkapan, isang bagay na gagamitin, at pagkatapos ay itatapon. Pagkatapos ng pagdinig, mabilis na lumabas si Mariana sa courtroom. Hindi niya kayang manatili pa roon. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang kanyang dibdib ay masakit sa bawat hininga. "Mariana," tawag ni Bernardo. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Ang mga salita ni Doña Celine ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ikaw ay isang katulong na marunong lang sumunod, walang pinagkaiba. Naglakad si Mariana ng walang direksyon. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Ang mundo sa paligid niya ay tila nagiging malabo. Ang bawat ingay ay nagiging bulong na humuhusga sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog. Bakit niya pinayagan ang sarili na bumalik sa ganoong sitwasyon? Bakit niya pinayagan na gamitin siya? Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik. Mas matindi, mas masakit. Hindi niya ininda ang mga tawag ni Bernardo sa kanyang cellphone. Hindi niya kayang harapin ang lalaking iyon. Ang lalaking nanatiling tahimik habang siya ay pinapahiya. Sa kanyang isipan, ito ay kumpirmasyon na wala siyang halaga kay Bernardo, na isa lamang siyang kontrata na pansamantalang gagamitin. Sa mansyon, si Isaac ay balisa. Nakita niyang malungkot ang kanyang mama Mariana at hindi niya ito maintindihan. Ang bata
ay nagkulong sa kanyang kwarto, tumatangging kumain. Iyak siya ng iyak. Hinahanap si Mariana. Si Bernardo, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya sa kanyang sarili. Nakita niya ang pagtakbo ni Mariana, ang sakit sa mga mata nito. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit siya nanatiling tahimik? Hindi niya maintindihan ang sarili niyang reaksyon. Ang totoo, nang marinig niya ang mga paratang laban kay Mariana, may bahagi sa kanya na gustong sumigaw, gustong ipagtanggol ang babae. Ngunit ang kanyang pagiging seryoso, ang kanyang pagiging kontrolado, ay nanatili. Ngayon, nagsisisi siya. Naramdaman niya ang kirot sa dibdib. Hindi lang dahil sa posibleng mawala si Isaac, kundi dahil sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Mariana. Nagsimula siyang tanungin ang kanyang sarili. Ito ba ang epekto ng kanyang pagiging sarado? Ang pagiging malamig? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi rin siya masaya kay Sofia? Agad na hinanap ni Bernardo si Attorney Carlos. Carlos, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Pagdating ni Attorney Carlos sa opisina ni Bernardo, tahimik silang umupo. May sasabihin ka ba, Bernardo? Tanong ni Attorney Carlos. Ang tungkol sa sobre na nahanap ko sa mga gamit ni Sofia, simula ni Bernardo. At ang diary niya. Mayroon bang kinalaman niyon sa lahat ng ito? Kailangan kong malaman. Nanganganib na mawala si Isaac sa akin at nasasaktan ko si Mariana. Tinitigan ni Attorney Carlos si Bernardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi ko pwedeng baliwalain ang habilin ni Sofia, Bernardo. Ngunit sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Inilabas ni Attorney Carlos ang isang maliit na envelope mula sa kanyang briefcase. Ito ang email ni Sofia sa akin. Habilin niya ito. Sinabi niya na ibigay ko lamang kung sa tingin ko ay wala ng paraan at kung kailangan ni Isaac ng isang taong magmamahal sa kanya ng totoo. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang ina na si Doña Celine. Kinabukasan, sa pagpapatuloy ng pagdinig, mas masigla si Doña Celine, tila sigurado na siyang mananalo. Inilatag niya ang kanyang mga huling argumento na angkop lamang na mapunta sa kanya ang kustodya ni Isaac dahil sa kahina-hinalang kasal ni na Bernardo at Mariana. Si Mariana, sa kabilang banda, ay naroroon din. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may isang bahagi sa kanya na gustong malaman ang kahihinatnan ng kasong ito. Umupo siya sa pinakadulo, malayo kina Bernardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling namumula at ang kanyang muka ay may bakas pa ng pighati. Kagalang-galang na hukom, sabi ng abogado ni Doña Celine, ang kasal na ito ay isang mapanlinlang na galaw lamang upang maprotektahan ang interes ni Bernardo Alcaraz. Si Miss Mariana Dizon ay isang simple lamang nakatulong, walang kakayahan na alagaan ang isang bata mula sa isang prestihiyosong pamilya. Tutulpo ako, kagalang-galang na hukom, biglang sabi ni Attorney Carlos, tumayo. Mayroon akong isang mahalagang ebidensya na nais kong ipresenta sa korte. Ito ay isang email mula sa yumaong asawa ni Mr. Alcaraz, si Sofia del Fierro Alcaraz. Isinulat ito ilang linggo bago siya pumanaw. Nagulat ang lahat. Nagkagulo ang courtroom. Naggalit si Doña Celine. Ano ito, Carlos? Walang ganyan. Gawa-gawa mo lang yan. Mayroon po akong kopya ng original email, kagalang-galang na hukom. Sabi ni Attorney Carlos, iniabot ang kopya ng email sa huwes at sa kabilang panig. Sinimulan ni Attorney Carlos na basahin ang nilalaman ng email sa malakas na boses. Mahal kong Attorney Carlos, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa courtroom. Ang lahat ay nagulat, lalo na si Doña Celine. Ang kanyang muka ay namutla. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Bernardo, na kanina patahimik, ay nakatitig sa email. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang mga salita ni Sofia, ang kanyang huling habilin, ay tila sumampal sa kanya. Hindi niya alam na ganoon pala ang nararamdaman ng kanyang asawa. At ang kanyang hiling, ang hiling na isang taong busilak ang puso.
Isang taong walang halong interes. Tumingin si Bernardo kay Mariana. Si Mariana, na nakaupo sa dulo, ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tuhod. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang pisngi. Mula sa pagiging katulong na nagpapanggap, ngayon ay naging pinili siya ang sagot sa hiling ni Sofia. Ang bigat ng ganoong katotohanan ay tila bumabagsak sa kanya. Ang email na ito, sabi ni Attorney Carlos, ay nagpapatunay na ang hangarin ni Mr. Alcaraz na makuha ang kustodya ni Isaac ay hindi lamang para sa kanyang sariling interes, kundi para sa kapakanan ng kanyang anak. At ang pagpasok ni Miss Mariana Dizon sa buhay nila ay tila isang katuparan ng hiling ni Sofia. Siya ang tanging tao na nakapagbigay ng kapayapaan kay Isaac mula nang mawala ang kanyang ina. Napatayo si Doña Celine. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang yan. Hindi yan ang anak ko. Ngunit huli na ang lahat. Ang hukom ay nakinig ng mabuti. Ang katotohanan ay nasa harap na ng lahat. Si Mariana, ang simpleng katulong, ay hindi lamang isang kontrata, kundi isang sagot sa isang panalangin. Hindi makapaniwala si Mariana sa kanyang narinig. Ang email ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat salita ay tila bumubuhos ng halo-halong emosyon, relief, gulat, at isang kakaibang pakiramdam ng koneksyon sa babaeng hindi niya kailanman nakilala. Si Sofia, ang asawa ni Bernardo, ang ina ni Isaac, ay humihingi ng isang taong tulad niya. Isang taong busilak ang puso, walang halong interes. Hindi na siya isang gold digger o kontrata lamang. Siya ang pinili. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit iba na ito. Hindi ito luha ng kalungkutan o kahihiyan, kundi luha ng kalituhan at sa isang banda pag-asa. Mayroon siyang rason. Mayroon siyang lugar. Ito ang patunay na hindi siya nagkakamali sa pagtulong kay Isaac. Paglabas ng korte, hinabol siya ni Bernardo. Mariana, mag-usap tayo. Ngunit si Mariana ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nananatiling lumuluha. Pinilit niyang maglakad ng mabilis. Mariana, pakinggan mo ako, sabi ni Bernardo. Hinawakan ang kanyang braso. Alam kong galit ka, pero kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam ang tungkol sa email na yon. Hindi ko alam na ganoon ang nararamdaman ni Sofia. Humarap si Mariana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pighati. Sir Bernardo, hindi ko po maintindihan. Bakit ngayon lang? Bakit kailangan pang mangyari ito bago ninyo malaman ang lahat? At bakit po kayo tahimik kanina? Narinig ninyo po ang lahat ng sinabi nila sa akin, pero wala po kayong ginawa. Naramdaman ni Bernardo ang sakit sa boses ni Mariana. Alam kong nagkamali ako, Mariana. Naging duwag ako. Naging sarado. Ngunit nakita ko ang sakit sa mga mata mo. Naramdaman ko ang lahat. Patawarin mo ako. Ang sinseridad sa boses ni Bernardo ay nagpabagal kay Mariana. Tinitigan niya ang lalaki. Nakita niya ang bakas ng pagsisisi sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito si Bernardo. Tila nababalutan ng kapaitan, ngunit mayroon ding bahagi na tila naghahanap ng pag-unawa. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, isang ingay ang narinig nila. May mga reporter at photographer na nakapalibot sa kanila. Sir Bernardo, totoo ba ang lahat ng nabasa namin sa email? Kayong dalawa ba ang pinili ni Sofia? Ma'am Mariana, ano po ang masasabi niyo sa mga akusasyon na kayo ay isang gold digger? Biglang nagulat si Mariana. Wala siyang inaasahan na ganoong klaseng atensyon. Ang kanyang puso ay kumalabog. Excuse me? Matigas na sabi ni Bernardo. Hinila si Mariana palayo. Wala kaming sasabihin. Respeto niyo ang aming pamilya.
Ipinasok niya si Mariana sa kotse at mabilis silang umalis. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Mariana, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga salita ni Sofia. Ang pagkakakonekta nila ng isang taong hindi niya kailanman nakilala ay tila isang misteryo. Sa pagdating sa mansyon, mayroong isang malaking sorpresa. Isang press conference ang inorganisa ni Doña Celine. Nakaupo siya sa harap ng maraming reporter, ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Alam kong nagulat kayo sa mga nangyari sa korte. Simula ni Doña Celine, ang kanyang boses ay matinis. Ngunit huwag kayong magpaloko. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Mayroon akong hawak na impormasyon na magpapatunay na ang babaeng iyan, si Mariana Dizon, ay hindi kasing inosente ng kanyang ipinapakita. Nagsimulang magpakita si Doña Celine ng mga dokumento. Nalaman ko mula sa isang pribadong investigador na si Miss Mariana Dizon ay dating niloko ng isang lalaki. Nakuha ang kanyang lupa at naiwan siyang baon sa utang. Hindi ba't ito ay nagpapatunay lamang na siya ay may tendensya na maging biktima ng pera? Na siya ay madaling malinlang? At ngayon, ginagamit niya ang sitwasyon na ito upang muling makakita ng pera. Biglang nagkagulo ang mga reporter. Ma'am, ibig sabihin ba ay isa siyang scammer? Pinaplano ba niyang kunin ang mga alcaraz? Naramdaman ni Mariana ang lamig sa kanyang katawan. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinakamalalim na sugat ay inilabas sa publiko. Ang kanyang sikreto, ang kanyang kahihiyan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Ngunit biglang may dumating. Si Bernardo. Naglakad siya papunta sa harap, sa gitna ng maraming reporter. Nakuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Doña Celine. Tita Celine, sapat na. Matigas na sabi ni Bernardo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi mo kailangan gawin ito. Bernardo, nagbubulag-bulagan ka. Sigaw ni Doña Celine. Ang babaeng iyan ay isang mapanlinlang. Hindi, sigaw ni Bernardo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi si Mariana ang mapanlinlang. Ako ang nagkamali. Ako ang naging bulag. Pinabayaan ko si Sofia noon at halos mawala ko na ngayon si Isaac. At halos mawala ko na ngayon ang taong nagdala ng ilaw sa buhay ng anak ko. Hinarap niya ang mga reporter. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ang lahat ng sinabi ni Tita Celine tungkol sa nakaraan ni Mariana ay totoo. Nasaktan siya. Niloko siya. Ngunit yan ang dahilan kung bakit mas lalo ko siyang pinaniniwalaan. Dahil alam kong hindi siya hahamakin ng pera o kayamanan. Ang tanging hangad niya ay ang iligtas ang kanyang ina at ang ibigay ang pagmamahal na kailangan ni Isaac. Nilapitan niya si Mariana na nakatayo sa likod. Nanlalaki ang mga mata. Inabot niya ang kamay nito, mahigpit na hinawakan. Ang init ng kanyang palad ay dumaan sa katawan ni Mariana. Nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Hindi ko hahayaan na saktan ninyo si Mariana, sabi ni Bernardo. Ang kanyang tingin ay matalim. Mahalaga siya sa akin. Mahalaga siya kay Isaac. Kung ang pag-ibig sa pagitan namin ay isang laro, then let it be. Pero ipinapangako ko sa inyo, ang pagmamahal ko sa kanya at sa anak ko ay totoo. At hindi ko hahayaan na sino man ang sumira nito. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter. Ang pagdeklara ni Bernardo, ang pagprotekta niya kay Mariana, ay isang malaking sorpresa. Ang dating malamig at kontroladong Bernardo Alcaraz, ngayon ay lumalabas ang kanyang tunay na damdamin. Naramdaman ni Mariana ang init sa kanyang puso. Ang paghawak ni Bernardo sa kanyang kamay ay tila nag-iisa na siya sa isang mundo na puno ng kalituhan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na mayroong isang taong handang ipagtanggol siya, handang ipaglaban siya. Ang mga pagdududa niya ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam
ng pagtitiwala. Ang Mansyon Alcaraz ay naging isang malamig na kuta. Pagkatapos ng press conference, bumalik si Doña Celine sa kanyang tirahan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan, ngunit hindi siya tumigil. Kinabukasan, isang formal na abiso mula sa kanyang mga abogado ang dumating kay Bernardo, nagbabanta na titiwalag siya sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya at ilalabas ang lahat ng kanyang baho sa negosyo kung hindi niya ibibigay si Isaac. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nanganganib na mawala. Si Bernardo, sa kanyang opisina, ay nakatitig sa abiso. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan na pinaghirapan niya, ngayon ay gagamitin laban sa kanya. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi na nakatuon sa mga numero o sa mga shares ng kumpanya. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Isaac na tumatawa kasama si Mariana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Mariana sa kanyang palad at ang katotohanan ng mga salita ni Sofia. Lumabas siya ng opisina at hinanap si Mariana. Nakita niya ito sa kwarto ni Isaac, nagbabasa ng kwento sa bata. Ang silid ay puno ng tawa at kalinga. Isang malaking kaibahan sa bigat na nararamdaman niya. Mariana, kailangan nating mag-usap, sabi ni Bernardo. Ang kanyang boses ay seryoso. Inilapag ni Mariana ang libro, tumayo siya at sinundan si Bernardo sa library. Natanggap ko ito, sabi ni Bernardo. Iniabot ang abiso. Dinadisconnect nila ako sa lahat. Maari akong mawalan ng lahat ng pinaghirapan ko. Naramdaman ni Mariana ang kaba. Sir Bernardo, ano pong ibig sabihin nito? Gusto ni Tita Celine na pumili ako, sabi ni Bernardo, tumingin sa malayo. Kung pipiliin ko si Isaac at ikaw, mawawala ang lahat ng ito. Ang kumpanya, ang bahay, ang lahat. Natahimik si Mariana. Ang kontrata, ang kanyang dahilan. Ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa pagpili ni Bernardo. Ang kanyang puso ay kumalabog. Naramdaman niya ang matinding takot para kay Bernardo at para sa kanila. Sir Bernardo, hindi po ninyo kailangan gawin ito, sabi ni Mariana. Ang kanyang boses ay mahina. Kung ako po ang magiging dahilan para mawalan kayo ng lahat, mas mabuti pa pong umalis na lang ako. Hindi po yun ang gusto ko. Hindi, Mariana, sabi ni Bernardo, humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa'yo. Ito ay tungkol sa akin. Ang lahat ng ito, ang lahat ng yaman na ito, hindi nagbigay sa akin ng kaligayahan. Hindi nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang tanging nakapagbigay sa akin ng kapayapaan ay si Isaac. At ikaw. Nilapitan niya si Mariana. Inabot ang kanyang kamay. Naging bulag ako, Mariana. Naging duwag. Akala ko, ang pera at kapangyarihan ang makapagbibigay sa akin ng lahat. Ngunit mali ako. Ang tanging mahalaga ay ang pamilya. Ang tanging mahalaga ay ang pagmamahal na nakikita ko sa iyo at kay Isaac. Naramdaman ni Mariana ang init ng kamay ni Bernardo. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi na sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Sa huling pagdinig, patuloy ni Bernardo, gagawin ko ang isang bagay na kailanman ay hindi ko naisip na gagawin ko. Gagawin ko ito para sa iyo, para kay Isaac, para sa aming pamilya. Kinabukasan, sa huling pagdinig sa korte, ang courtroom ay puno ng mga tao. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kina Bernardo at Mariana. Si Doña Celine ay naroroon din. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Tila sigurado na siyang manano. Inilatag ng abogado ni Doña Celine ang lahat ng kanyang huling argumento, ang lahat ng banta laban kay Bernardo. Kagalang-galang na hukom, malinaw na si Mr. Alcaraz ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng kustodya kay Isaac. Ang kanyang pagiging iresponsable ay nagdulot ng pagkamatay ng kanyang asawa
At ngayon, ang kanyang kasal sa isang dating katulong ay isang formalidad lamang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ngunit isang boses ang pumutol sa lahat ng ingay. Kagalang-galang na hukom, gusto kong magsalita, sabi ni Bernardo. Tumayo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng emosyon. Nagulat ang lahat. Kahit si Attorney Carlos ay nagulat. Bernardo, anong ginagawa mo? Bulong ni Attorney Carlos. Kagalang-galang na hukom. Simula ni Bernardo, tumingin sa huwes. Hindi po ako perpekto. Nagkamali ako. Maraming beses akong nagkamali. Pinabayaan ko si Sofia noon at yan ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Ngunit ngayon, binigyan ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Humarap siya kay Doña Celine. Tita Celine, alam kong galit kayo sa akin. Alam kong sinisisi ninyo ako sa lahat ng nangyari kay Sofia. Ngunit hindi ko na kayang mamuhay sa galit na ito. Hindi ko na kayang makita si Isaac na nahihirapan. Ang anak ko, kailangan niya ng isang pamilya na puno ng pagmamahal, hindi ng galit at pagdududa. Pagkatapos noon, humarap siya kay Mariana at inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, isang pagmamahal na kailanman ay hindi nakita ni Mariana. Mariana, sabi ni Bernardo, alam kong nagsimula tayo sa isang kontrata, ngunit hindi ko kailanman inasahan na ikaw ang magdadala ng ilaw sa buhay ko, sa buhay ni Isaac. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Napasinghap si Mariana, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at labis na damdamin. Kagalang-galang na hukom, patuloy ni Bernardo, tumingin sa huwes. Handa po akong talikuran ang lahat ng aking kayamanan. Handa po akong mawalan ng lahat ng ito. Handa po akong maging mahirap. Ang tanging hiling ko lang po ay ang payagan niyo akong maging ama ni Isaac. Kasama si Mariana dahil siya ang ina na kailangan ni Isaac. Siya ang babaeng mahal ko. At masaya si Isaac sa kanya. Masaya kaming lahat sa kanya. Biglang nagkagulo ang courtroom. Ang pagtatapat ni Bernardo, ang kanyang pagtalikod sa lahat ng yaman para sa pag-ibig at pamilya, ay isang malaking sorpresa sa lahat. Napaupo si Doña Celine, ang kanyang mukha ay namutla, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang lahat ng plano ay nawala. Si Mariana ay umiyak. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Ang pagmamahal ni Bernardo, ang kanyang pagtatapat, ay tila isang malaking regalo na kailanman ay hindi niya inasahan. Hindi na siya kontrata lamang, siya ay minamahal. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng courtroom. Ang pagtatapat ni Bernardo, ang kanyang desisyon na talikuran ang yaman para sa pag-ibig at sa kapakanan ni Isaac ay lumikha ng isang alon ng gulat at paghanga. Si Doña Celine, na nanlalaki ang mga mata at namumutla ang labi, ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang plano, ang kanyang mga argumento, ay naglahong parang bula. Ilang minuto ng katahimikan ang bumalot sa silid bago nagdesisyon ng huwes. Dahil sa mga bagong ebidensya, ang habilin ng yumaong Sofia del Fierro Alcaraz at ang malinaw na pagtatapat ni Mr. Bernardo Alcaraz sa kanyang pagmamahal para kay Miss Mariana Dizon at ang kanyang anak, si Isaac, ang korte ay nagdesisyon. Kinabahan si Mariana, mahigpit na nakakapit sa kamay ni Bernardo. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang kustodya ni Isaac Alcaraz ay ipagkakaloob kina Mr. Bernardo Alcaraz at Miss Mariana Dizon sa ilalim ng regular na pagsusuri ng Ahensya ng Kapakanan ng Bata. Ang korte ay naniniwala na ang kapakanan ni Isaac ang higit na mahalaga at ang kanyang kaligayahan ay malinaw na matatagpuan sa piling ng dalawa. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Mariana. Napatingin siya kay Bernardo at sa kauna-unahang pagkakataon,
Nakita niya ang malalim na ngiti sa labi ng lalaki. Isang ngiti na hindi napilit o formal kundi puno ng tunay na kaligayahan. Tiningnan ni Bernardo si Doña Celine na nakayuko na tila natalo. Hindi na siya nagalit. Sa halip naramdaman niya ang isang bahagi ng pagkaawa. Alam niyang sa likod ng galit ni Doña Celine ay ang sakit ng isang ina na nawalan ng anak. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga reporter, ngunit iba na ang tono ng kanilang mga tanong. Puno na sila ng paghanga at pag-unawa. Ang kwento ng pagmamahal na lumampas sa yaman at prestihiyo ay kumalat ng mabilis. Pagdating sa mansyon, iba na ang pakiramdam ni Mariana. Hindi na ito isang lugar ng pagpapanggap o kontrata. Ito na ang kanilang tahanan. Si Isaac ay sumalubong sa kanila. Niyakap si Mariana ng mahigpit. "Mama, hindi ka na aalis?" Niyakap ni Mariana si Isaac. "Hindi, anak. Hindi na alis si Mama." Kinagabihan, tahimik na umupo sina Mariana at Bernardo sa living room. Ang lahat ay tila payapa, ngunit ang bigat ng nakaraan ay naroon pa rin. "Mariana," simula ni Bernardo, "gusto kong magsalita tungkol kay Sofia." Tumango si Mariana. "Opo, Sir Bernardo." "Ang lahat ng nabasa mo sa email, totoo iyon," sabi ni Bernardo. "Hindi ko alam na ganoon ang nararamdaman niya. Naging abala ako sa pagtatrabaho, sa pagbuo ng aking kayamanan. Akala ko, iyon ang magpapasaya sa kanya. Ngunit mali ako. Hindi ko siya naintindihan. Hindi ko siya napakinggan." Naramdaman ni Mariana ang pighati sa boses ni Bernardo. Inabot niya ang kamay nito. "Hindi po kayo ang may kasalanan, Sir Bernardo. Ang bawat isa po sa atin ay may mga pagkakamali. Ang mahalaga po ay natuto tayo sa mga yon." Napakagaan ng loob ni Bernardo sa mga salita ni Mariana. Ang bigat ng lahat ng pagsisisi na ito, ngayon lang ako nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos noon, si Mariana naman ang nagkwento ng kanyang nakaraan. Ang tungkol sa lalaking nanloko sa kanya, ang kanyang pagkabigo, at ang takot niya na magtiwala muli. "Kaya po nang mag-alok kayo ng kontrata, naisip ko, isa na naman itong lalaking gagamit sa akin." Sabi ni Mariana, ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng kirot. "Kaya po ako nag-alinlangan." Hinawakan ni Bernardo ang kamay ni Mariana. "Hinding-hindi na kita hahayaan na masaktan, Mariana. Hinding-hindi." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang proseso ng paghilom. Si Bernardo, na dati abala sa trabaho, ngayon ay mas marami ng oras para kay Isaac at Mariana. Naglaro sila sa hardin, nagbasa ng mga libro, nagluto ng magkasama. Ang mansyon, na dating malamig at tahimik, ngayon ay puno na ng tawa at kalinga. Isang hapon, habang nagpipinta si Isaac sa living room, dinala niya ang kanyang obra kay Mariana. Ito ay isang drawing ng isang bahay. May 3 tao na magkasama, si Isaac, si Mariana, at si Bernardo. Nakasulat sa ibaba ang aking pamilya. Niyakap ni Mariana si Isaac. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha ng kaligayahan. At ang ina ni Mariana, pagkatapos ng matagumpay na operasyon, ay tumawag. "Mariana, anak, narinig ko ang lahat. Ang pagmamahal mo, ang kabutihan mo, ang lakas mo. Ipinagmamalaki kita. At salamat sa lahat. Magkikita na tayo ulit." Naramdaman ni Mariana ang init sa kanyang dibdib. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pighati, ay tila naglaho na. Mayroon na siyang pamilya. Isang pamilya na hindi lamang sa dugo, kundi sa pag-ibig. Ilang buwan ang lumipas, at ang pamilya Alcaraz ay nakahanap ng bagong ritmo. Isang ritmo na puno ng kapayapaan at pagmamahalan. Ang mansyon na dating puno ng kalungkutan ay ngayon ay umaalingaw-ngaw sa tawa at kaligayahan. Si Bernardo, na dati isang anino ng kanyang sarili, ay nagbago. Naging mas masigla, mas malambing, at mas bukas ang kanyang puso. Si Mariana, mula sa pagiging isang mapagkumbabang katulong na puno ng takot,
ay naging isang matatag at mapagmahal na ginangnang tahanan. Ngunit higit sa lahat, naging isang tunay na ina siya kay Isaac. Para ipagdiwang ang pagbabagong ito at upang magkaroon ng isang tunay na pamilyang bakasyon, nagdesisyon silang magtungo sa Batangas, isang tahimik at magandang dalampasigan ng kanilang pinili, malayo sa ingay ng syudad at sa mapanuring mata ng publiko. Maaga pa ay nasa dalampasigan na sila. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang kulay kahel at rosas ay naghalo sa kalangitan. Si Isaac ay tumatakbo sa buhangin. Kinakaladkad ang kanyang guryon at ang kanyang tawa ay tila musika sa pandinig ni Mariana at Bernardo. Masaya siya, sabi ni Mariana. Nakatingin kay Isaac. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa iyo, Mariana, sabi ni Bernardo. Hinawakan ng kanyang kamay. Ikaw ang nagdala ng ilaw sa buhay niya at sa buhay ko. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa buhangin. Ang simoy ng hangin ay sariwa at malinis, tila nagdadala ng bagong pag-asa. Wala na ang mga pagdududa, wala na ang mga takot. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan at ang pagmamahal. Naglaro sila ng buhangin kasama si Isaac. Nagtayo sila ng malaking sandcastle na tila sumisimbolo sa kanilang bagong tahanan. Si Isaac, na dating laging malungkot, ngayon ay puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Mama, tingnan mo ang bahay natin, sabi ni Isaac, ipinapakita ang sandcastle. Ang ganda, anak, sabi ni Mariana, niyakap ang bata. Tinitigan ni Bernardo si Mariana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumuhod siya sa harap nito. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may isang maliit na perlas. Hindi ito mamahalin, ngunit ang kahulugan nito ay mas mahalaga pa sa anumang diamante. Mariana, simula ni Bernardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Nagsimula tayo sa isang kontrata, isang kasal sa papel lang. Ngunit ngayon, gusto kong magpakasal tayo muli. Hindi na dahil sa obligasyon, hindi na dahil sa papel, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil mahal na mahal kita, Mariana. At gusto kong itayo ang tunay na pamilya na ito kasama ka. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang kontrata, kundi bilang asawa ko, bilang ina ng anak ko, bilang reyna ng puso ko. Napatakip si Mariana sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. Luha ng labis na kaligayahan. Hindi niya inaasahan ito. Opo, Bernardo? Halos pabulong niyang sagot. Ang kanyang boses ay nanginginig. Opo, mahal na mahal din kita. Isinuot ni Bernardo ang singsing sa daliri ni Mariana. Habang yakap-yakap nila ang isa't isa, biglang dumating si Isaac. Tumakbo patungo sa kanila. Niyakap ang kanilang mga binti. Mama, Papa? Tawag ni Isaac. Masaya. Niyakap ni Mariana at Bernardo si Isaac sa isang mahigpit at puno ng pagmamahal na yakap. Ang tatlo ay naging isa, isang tunay na pamilya. Sa gitna ng dalampasigan ng Batangas, tumingin si Mariana sa malawak na dagat. Ang kanyang puso ay puno ng kagaanan at kaligayahan. Naramdaman niya ang init ng mga yakap ni Bernardo at Isaac. Minsan, ang pamilya ay hindi isinisilang. Bulong ni Mariana, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ito ay itinayo. Itinayo sa pagtitiwala, sa kabutihan, at sa pag-ibig na nagpapagaling sa lahat ng sugat sa paglipas ng panahon. Ang sikat ng araw ay suminag sa kanilang mga mukha na tila sumusumpa sa isang bagong simula, isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahalan, at isang pamilyang binuo mula sa abo ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ni Mariana at Bernardo. Sa inyong pagtapos sa kwento ni Mariana,
Bernardo at Isaac, ang akin pong puso ay punong-puno ng pasasalamat. Salamat sa inyong paglalaan ng oras at damdamin sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok na kanilang kinaharap, at sa bawat kagalakan na kanilang natuklasan. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa ko na kayo ay naging bahagi ng kanilang paglalakbay, na sinamahan ninyo sila sa bawat tawanan at luha. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na karanasan para sa akin, at umaasa akong ganoon din para sa inyo. Habang isinusulat ko ang bawat linya, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga problema at ang ningning ng kanilang mga pangarap. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang paniniwala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa, ng matinding pagpapatawad, at ng isang puso na handang maghilom. Ang pamilya, tulad ng nakita natin, ay hindi lamang tungkol sa dugo o sa pangalan. Ito ay tungkol sa tiwala, sa kabaitan, at sa pagtatayo ng isang matibay na pundasyon sa bawat araw. Sana, sa kwentong ito, nakita ninyo ang lakas ng pag-asa, ang ganda ng pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang pagalingin ang lahat ng sugat. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at mahalin, anuman ang ating nakaraan o ang ating katayuan sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Umaasa akong nag-iwan ng marka sa inyong mga puso ang kwento ni Mariana at Bernardo. Kung meron kayong mga saloobin o damdamin na nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling magkomento. Nais kong marinig ang inyong mga naisip at ang mga aral na inyong napulot. Hanggang sa muli, at naway ang pag-ibig at pag-asa ay laging manahan sa inyong mga puso.